6 na buwan ko nang gamit itong Samsung Galaxy S24 Ultra at sa video na to, meron akong 4 na tanong na sasagutin para sa inyo. Una, ano yung mga bagay na nagustuhan ko dito? Pangalawa, ano yung mga bagay na hindi ko nagustuhan? Pangatlo, kamusta to kumpara sa iPhone 15 Pro? At pang-apat, sulit ba yung malaking halaga na ilalabas mo para dito? Actually, pwedeng maging magaan yung bayaran sa tulong ng sponsor natin ngayon, Home Credit. Merong promo ang Home Credit from July 1 hanggang September 30, 2024 kung saan pwede tayong makapag-avail ng iba't ibang mga device for installment at 0% interest. Pwedeng tablet for as low as 441 per month, pwedeng laptop as low as 1499 per month, mga mas affordable na smartphones as low as 301 pesos per month, and yes, kasama ang Samsung Galaxy S24 Ultra sa mga device na yan. So, kung sakaling magustuhan nyo to, pwede tayong tulungan ng Home Credit para maging hulugan, maging mas magaan, and also meron na nga rin pala silang Home Credit Protect for as low as 2 pesos per day. Added peace of mind yan para sa atin. Meron silang device protection, appliance protection, at iba pa. At para i-check yung mga device na available malapit sa lugar nyo, pwede nyong bisitahin ang shoppingmall.ph na website. Ilalagay ko na lang din yung link sa my description. At maraming salamat sa Home Credit sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so unahin muna natin yung design, comfort, at build. Alam nyo naman na maingat ako sa phone, so day 1 pa lang, pagka-unbox ko nito, nilagyan ko na rin kaagad ng case at tempered glass. May mga pagkakataon na ginamit ko siya ng walang suot na case, pero bihira lang yon. At sa presyo nito, alam ko na karamihan sa atin, ganito rin yung gagawin. Mahirap kumita ng pera. So, poproteksyonan talaga natin yan. Kaya tulad nga ng nakikita nyo dito, kahit na 6 months na, parang bago pa rin yung unit ko. Now, kung ikaw naman, yung taong ayaw talagang gumamit ng case or ng tempered glass, tipong pag nagasgasan, palit na lang, sabihin ko lang din na maganda naman yung build quality dito. Glass back, titanium frames, may full IP68 water and dust resistance. Tapos, andito rin yung pinakamatibay at most scratch resistant glass ng Corning ngayon na Corning Gorilla Glass Armor. Take note lang na hindi yan totally scratch proof so magagasgasan pa rin lalo na pag nabagsak natin. At speaking of Gorilla Glass Armor nga pala, meron tong isang feature na hindi ko nasulit. Bukod kasi sa scratch resistance, meron din niyang anti-reflective properties na kayang i-reduce ang screen reflections by up to 75%. And yes, nasubukan ko yan at masasabi kong mabisa talaga. Yun nga lang, kapag nilagyan na natin to ng tempered glass, mawawala na rin yung bisa. Check natin kung, ayan yung anti-reflective feature. Tapos pag meron ng tempered glass, nawawala na yung bisa. So, merong pagpiling mangyayari. Gusto mo ba yung mas protektadong screen with tempered glass pero mawawala na yung anti-reflective feature? Or halos wala ngang reflections yung phone mo pero pag natsyempohan naman na bumagsak, medyo masakit-sakit din. Hindi pa ako mayaman so matik na pinili ko dito yung extrang protection. Subscribe para yumaman ako. Now, in terms of comfort naman, syempre, sobrang importante din ito. Araw-araw nating gamit yung phone. At malamang yung iba sa inyo, alam na rin naman na mas gusto ko talaga ang compact phones. Kaya rin ako nag-iPhone 15 Pro instead of 15 Pro Max. Nalakihan at nabigatan talaga ako sa 14 Pro Max noong 2022. And may mga times pa nga na parang medyo nawawalan ako ng ganang gamitin yung phone ng matagal dahil nga mabigat at mahirap ding abutin yung mga sulok-sulok ng screen ng isang kamay lang. Nung ginamit ko na to, syempre expected ko na may-encounter ko ulit yung same problems, but honestly, parang okay lang lahat sa akin at hindi ko naramdaman yung kawalan ng gana kahit na sobrang laki din naman ng phone na to. At siguro una dahil hindi rin siya kasing bigat ng 14 Pro Max. Sure, 7 grams na difference lang naman pero mas magaan pa rin. At pangalawa, maganda rin kasi talaga yung One UI ng Samsung for one-handed use. Pag gusto kong ma-access yung control center at yung mga notifications ko, kahit saan ako mag-swipe down sa home screen, lalabas na rin kaagad yan. Unlike sa iPhone na dapat sa tuktok talaga tayo magsaswipe. At kapag halimbawa naman na hindi pa rin talaga abot, pwede pa akong mag-swipe down dito sa bandang bottom part ng screen to enter one-handed mode. At ganun pa rin naman, mas gusto ko pa rin ang compact phones, sadyang maganda lang talaga ang One UI for one-handed use.
one-hand friendly yung interface niya, kaya naging okay sa akin. Ang medyo hindi nga lang okay sa akin in terms of comfort ay itong pointy na corners. Sa mga unang reviews na napanood ko, medyo nakakasakit pang araw yan. At akala ko hindi ko siya magiging problema since gagamit naman ako nitong case. Yun pala, kahit na mag-case ako, medyo uncomfortable pa rin ng konti kumpara sa mga phones na rounded talaga yung corners, like for example, the iPhones. Isa rin sa mga bagay na pinag-usapan dito sa S24 Ultra, yung display. May mga nagsasabi na maganda, best, or pinaka daw to, pero meron ding mga nagsasabi na hindi daw ganun katingkad at washed out daw yung colors dito. At sa totoo lang, para sa akin, walang problema sa kulay nito. Pero gets ko kung saan ang gagaling yung washed out na sinasabi ng ibang tao. Unang-una, totoo na hindi to kasing tingkad ng ibang mga Samsung phones at malamang epekto yan ng anti-reflective properties ng Gorilla Glass Armor. Sa mga nakikita at nasubukan ko kasing tech or gadgets, kapag may anti-reflective properties ang isang screen, hindi naman lahat pero kadalasan medyo nako-compromise ang colors. Nakita ko yan sa anti-reflective screen ng Steam Deck OLED, ng EVE Spectrum na monitor, at kahit nga sa mga matte finish na screen protectors, di ba? Kapag nilagyan natin yung phone, mapapansin ka agad natin yung pagbabago sa kulay. Tapos, nagkataon pa na pag sinabi nating Samsung phone, matik, isa sa mga unang maiisip natin, yung matingkad na display. Dati pa yan, talagang matingkad yung timpla ng kulay nila. Kahit pa nung Samsung Galaxy S6 pa lang yung gamit ko, nung 2017, 2018. At ang totoo niyan, kapag Samsung phone ang gamit ko, lagi ko pang sineset sa natural yung color preset para hindi sobrang tingkad. At yan naman yung naging dahilan kung bakit para sa akin, walang problema sa kulay nito. Kasi sa nakikita ko, saktong tingkad lang siya at hindi siya yung tingkad na masakit sa mata. So wala na rin akong kinalikot sa display settings. Okay na kaagad siya sa akin out of the box at sobrang na-enjoy ko dito yung panonood ng anime, mahilig ako dyan. Pakitype sa comments kung may marerecommend kayo sa akin. Movies na rin syempre, ang laki din kasi talaga ng screen. Tapos sobrang liit lang din ng punch hole. And by the way, singit ko lang din na solid yung speakers dito. Kahit ikumpara natin sa mga latest gaming phones ngayon like the ROG Phone 8, mas malakas to at para sa akin mas buo din yung tunog. Scrolling sa social media, of course, 120Hz na rin yan. Outdoor visibility, pag gamit ko sa labas, super goods din. Never akong nakulangan sa brightness. And also, big plus nga rin pala para sa akin yung extra dim feature nito. Kasi, syempre, minsan, bago tayo matulog, patay na yung ilaw, at nagse-cellphone pa tayo, hinihinaan natin yung brightness ng phone. At sa iPhone 15 Pro, honestly, medyo mataas pa rin yung minimum brightness. Dito, bukod sa mas mababa, meron pa siyang extra dim feature, so mas mababawasan pa para hindi tayo masilaw kahit madilim. Sa pag-unlock ko naman, first of all, this is the best fingerprint scanner na nasubukan ko sa isang phone. Number 1, dahil nga ultrasonic to, and number 2, ito rin yung pinakamabilis mag-scan sa lahat ng phones na nasubukan ko. Medyo naapektuhan nga lang nung nag-tempered glass na ako. So, siguro depende rin sa tempered glass. Spigen and Ugreen na tempered glass, may mga pagkakataon na pumapalya. Siguro, mga 90 to 95% of the time, sobrang goods. But may 5 to 10% pa rin na hindi makaread ng maayos. Yung typing experience ang ayos na ayos kahit may TG. Maganda yung haptic feedback dito. Saktong vibration pa rin yung mararamdaman natin kada pindot. So para sa akin, panalo yung typing experience overall. Kwento ko naman sa inyo yung everyday performance dito at umpisahan natin sa software. Again, One UI ng Samsung is one of the best talaga pagdating sa Android. Kanina nabanggit ko na rin yung pagiging user-friendly kahit isang kamay lang yung gamit natin. Marami ring features, syempre mas customizable din kumpara sa iOS. Tsaka nakita ko rin talaga na alaga yung phone ko sa software updates. Every month, nakakatanggap ako ng security patch. Kung August ngayon, August din yung security patch. At ang maganda pa niyan, 7 years ang pangakong software support ng Samsung dito at sobrang tagal nun. Well, may mga magsasabi na useless daw yan dahil tatagal ba talaga yung phone mo for 7 years? At sure, posibleng ang hindi, pero
What if oo? What if maalagaan mo talaga yung phone at hindi masira sa'yo? E di, syempre mas maganda kung patuloy pa rin yung updates para optimized yung phone. Tsaka isa pa, since malakas din itong Snapdragon 8 Gen 3, tingin ko even after 7 years, posibleng magamit pa rin natin to at least sa mga basic na applications. I mean, sabihin na natin na yung mga future applications magiging mas demanding at unti-unti nang mahihirapang mag-keep up itong S24 Ultra, pero ang magiging habol mo na lang kasi sa puntong yon at least maging usable to sa mga basic functions ng isang smartphone like pangtawag, pang Facebook, pang browse, pang text, pang picture. So, kung tatanungin ako, mapa marketing strategy man nila yan o hindi, welcome na welcome sa akin ang 7 years of software support. Emon, kamusta naman yung Galaxy AI na pinagmamalaki ng Samsung nung launch? Well, minsan at piling features lang yung nagagamit ko. Siguro nga, dedepende talaga to sa tao. So, sa akin, unang-una hindi naman kasi supported yung language natin dito. Walang Tagalog support dyan, hindi rin ako pala travel, at wala naman akong nakakausap na ibang lahi para dun sa live translate nila. May isa or dalawang beses na nagamit ko yung AI for editing photos, so okay sa akin yan. Pero ang mas nagamit ko talaga ay yung circle to search na feature, na good news nga rin pala kasi magkakaroon na rin daw sa mga A-series phones. Yung Samsung DeX, isang magandang feature din na hindi ko nagamit since may laptop naman ako, so hindi ko talaga kailangan. At isama ko na nga rin pala dito yung S Pen. Unang-una, amoy sunog to at maraming nag-agree sa akin sa comments, and for the past 6 months, siguro mga 10 times ko lang itong nagamit. Pero eto yung bagay na kahit na minsan lang maging useful sa akin, sana wag nilang tanggalin. Like, one time kasi, umalis kaming mag-anak, tapos nakapagdala naman kami ng mini tripod, kaya lang walang magte-take ng picture kasi syempre dapat kasama lahat sa frame, tapos gusto ko main camera din yung gagamitin para detailed yung photo na makuha, at buti na lang, meron akong S Pen nun. So, sinetup ko to sa tripod, minake sure ko na nasa frame lahat, pumunta ako sa gitna, tapos kinlik ko lang to ng ilang beses, and boom! Great family photo gamit lang yung smartphone ko. So, again, kahit na minsan lang, may mga pagkakataon pa rin na masasabi ko na buti na lang may S Pen tayo dito. Okay, so bago natin pag-usapan yung mismong performance, iimbitahan ko muna kayong mag-subscribe. Next goal namin ang 500K at promise, hindi namin sasayangin yan, so hit the bell icon na rin. May membership kami for extra perks. Tapos follow nyo na rin kami sa Facebook at TikTok. Okay, so usapang performance na at sasaglitin lang natin to since flagship phone naman to. Naka-flagship Snapdragon 8 Gen 3, so may expect na talaga natin yung magandang performance. Actually, never pa akong nabagalan dito. So far, wala akong matandaang naghang siya sa akin or kung ano man. So mabilis lang lahat, very smooth experience. Ngayon, kung gaming naman ang pag-uusapan, honestly, hindi ako gaanong naglalaro ng games dito. Actually, kaka-install ko lang ulit ng ML, CODM, and Genshin nung isang araw just for testing. At malamang naman, hindi rin ito yung choice ng mga hardcore gamers. At hindi ko rin talaga i-recommend sa kanila to since hindi naman to ginawa for mobile gaming. At makikita rin kaagad natin yan dito pa lang sa settings ng Mobile Legends. Kita nyo naman na kulang-kulang talaga yung settings. Pero syempre, kung gusto mo talagang maglaro dito, makakakuha ka naman ng good performance. Take note nga lang na ikakainit din yan ng phone mo, depende kung gaano ka-demanding yung game. At speaking of thermals nga rin pala, sa normal usage, for 6 months, hindi naman ako nakaramdam ng sobrang pag-init dito. Warm, oo. Halimbawang nasa labas ako, mobile data, tapos mainit yung panahon, yan, talagang kahit anong phone, mag-iinit talaga. Pero yung sasabihing overheating issue, wala namang ganon. Personal issue yan. Unfortunately, nagkaroon nung nakaraan. Ito, makinig kayo. Mainit-init pa. Pero overheating issue, wala naman. Isa rin sa mga pinaka nagustuhan ko dito yung battery life. 5,000 mAh capacity lang din naman tulad ng karamihan ng mga phones ngayon. Pinagkaiba lang siguro maganda yung power efficiency and power management dito. So, makunat na battery talaga. At as long as nakapag-charge ako ng umaga, sobrang kampante ako na hindi ako malulobat buong araw. Kahit sa mga araw na medyo babad ako sa social media, sa Netflix, o kaya pag may mga gala, buong araw pictures plus mobile data, nagana yung GPS, hindi ako binigo ng battery nito di tulad ng iPhone 15 Pro. Well, syempre mas patas kung sa 15 Pro Max ko to ilalaban,
Pero sinasabi ko lang kasi ginagamit ko rin ang iPhone 15 Pro na talagang saktuhang battery life lang for a day of use. Tapos pag medyo heavy usage pa, kakapusin talaga yung battery. Dito hindi nangyayari yon at yung charging time naman na 1.5 hours, okay lang din sa akin. And also, hindi ko rin gaanong na-miss yung MagSafe dito kasi magnetic din naman yung case na binili ko, link sa description. So, nagagamit ko pa rin yung mga wireless chargers ko. Yung MagSafe wallets nga lang ang hindi lapat na hindi rin naman sobrang big deal. Yung camera ang big deal at solid talaga para sa akin. Well, may mga pagkakataon din na over-sharpened yung image, tapos syempre pag kulang talaga sa lighting, nahihirapan din naman, but overall, eto yung camera na tiwala talaga ako na kapag daladala ko, makakakuha ako ng magandang photo. Daladala ko to sa mga launch events, birthday parties, bakasyon, lakad ng tropa, at bilang isang smartphone, masaya talaga ako sa mga nakuha ko dito. Yung colors, medyo may dagdag sa tingkad na inaasahan ko na rin naman talaga sa image processing ng Samsung, and okay lang din sa akin para no need to edit na pang post sa social media. At isa pa, hindi ko rin na-experience dito yung pagdagdag ng kulay pink sa balat ko na nangyayari sa iPhone 15 Pro. Sa videos naman, sobrang goods din. Siguro nga, not as good as the iPhone pagdating sa videos, lalo na't may ProRes log option na ngayon sa iPhone para tayo na yung magko-color grade, but for most people na hindi naman nagamit ng ganon, rektang video na lang talaga tulad ko, solid din yung mga kuha dito. Tsaka eto nga rin pala yung gamit kong camera sa mga game test natin. Para sa iba pang mga bagay dito, sa signal, minsan nakikita ko na walang signal bar sa kwartong to, na sobrang kulob talaga at hirap talaga ang signal, pero natatawagan pa rin naman ako ng mga riders for delivery. So, siguro mababa lang talaga magbigay ng signal bars. Yung Wi-Fi ang nakitaan ko ng issue nung unang bili ko. Siguro, first 2 months, nagdi-disconnect siya sa akin. Kung isang router lang ang gamit mo, wala namang problema. Yun nga lang kami kasi naka-Wi-Fi mesh system, tapos napansin ko na parang hirap siyang magpalit-palit ng routers nun. Parang nalilito siya kung saan siya magko-connect. Pero buti na lang hindi ko na yan na-encounter ngayon. May eSIM support din yan syempre, tapos malinaw din yung camera and microphone sa video call ng Messenger. Okay, so Samsung Galaxy S24 Ultra. Ito yung latest na presyuhan ngayon. Nasa 80 to 100k plus pa rin. So kung sakaling magustuhan nyo to at gusto nyong mas mapagaan, pwede nyong i-home credit yan. Now, nasabi ko na yung mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa phone na to, so doon naman tayo sa comparison with the iPhone 15 Pro. Para sa akin, mas maganda to. Kung iPhone 15 Pro Max, yan, for sure, mas dikit yung laban, pero dito sa dalawa, matik tong S24 Ultra mainly dahil sa battery life at selfie photos na hindi pinkish yung balat ko. At para naman sagutin yung tanong kung sulit ba to, well, depende. Unang-una, syempre, sobrang mahal ng ganitong klase ng mga phones at may mga mabibili tayong mas mura pero magagawa na rin naman ng maayos yung karamihan sa mga nagagawa nito. So, syempre, para sa akin, mas practical pa rin yung mga upper mid-range phones kumpara dito. Pero marami ding nag-comment sa 2024 Phone Awards video natin na sulit para sa kanila itong S24 Ultra. Dahil bukod sa maganda, pang matagalan na. At sang-ayon din naman ako dyan. Kasi kung sakali nga na maalagaan mo to at hindi masira for 7 or kahit nga sabihin na nating 5 years na lang magamit mo to ng maayos for 5 years with minimal degradation lang sa battery, sulit din talaga yung malaking halaga na ilalabas mo dito. At yan yung isa pang bagay na gusto kong ipunto dito. Take note na mabilis bumaba ang value ng smartphones. So, kung bibili ka ngayon ng 80 to 100,000 pesos na smartphone, tapos balak mo lang din namang mag-upgrade next year, pag binenta mo to, kalahati na lang agad yung presyo. So, talo ka kaagad ng 40 to 50,000 pesos. Kaya, para sa akin, kung ganitong klase ng phone ang bibilin mo, make sure lang na hindi ikaw yung tao na kating-kating mag-upgrade kasi mas masusulit mo to kung gagamitin mo talaga ng maraming taon. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nagustuhan mo tong video. Links kung saan pwedeng bumili, nasa description lahat. Andyan na rin yung links ng mga accessories na gamit ko. Para sa best phones ng 2024, click mo lang to. At para sa review ko ng iPhone 15 Pro, click mo lang to.